Preskong hangin na agad sa malubong sa kanila paglabas. Medyo mahalumigmig pero napakasarap sa pakiramdam, lalo na't napakaganda ng paligid. Sa dock sila nakarating kaya tanaw na tanaw nila ang lake na nagmistulang alitap-tap ang mga ilaw na nakapalibot dito. Makwento rin si Sean na pag-alaman niyang isa rin tong businessman at nagmamayari ng pamilya ng resort sa di kalayuan. Malakas ang sense of humor nito kaya hindi mabobore ang sino mang kasama ng lalaki. Napapatawa at napapangiti na lang din ang dalaga sa mga kwento at banat nito, but she never disclosed anything about her. She's just a simple working girl, no more, no less. After 15 minutes, nakarinig sila ng ingay mula sa pool. Mga kasama ni Sean at hula ni Shaina, tinuloy ang jamming na barkada nito sa pool. Nahiya naman siya sa kasama na namimiss ito ang fun kasama ang mga barkada kaya't nagpasya siyang pumasok sa loob at magstay na sa kwarto. Nagpasalamat si Shaina kay Sean bago pa niya tinungo ang kinaroroonan ng silid. Hope to see you again. Sad pa nito bago sila maghiwalay. Tinanguan lang niya ito, ngumiti habang winawagayway ang kamay tanda ng pagpapaalam dito. Napapangiti pa ang dalaga habang binabagtas ang pasilyo patungo sa kanyang silid. Sa panahon ngayon, bihira na lang talagang makamit ng lalaking gentleman and Sean is one of a kind. Yung tipong gentleman na may sense of humor pa. Di nga na siya mabilang kung ilang tawang pinakawalan niya habang kausap to. Napailing pa siya habang nakangiting inaalala ang mga banat nitong jokes. Nasa ganong state ang dalaga habang naglalakad nang mapahinto siya mula sa di kalayuan ng kanyang silid na makitang nakatayo si Clyden sa labas. Nakahalokip-kip to na sa tingin niya ay nakakunot noo mula sa pagkainip. Nakapalit ng damit ang binata mula sa simpleng jeans and shirt na suot kanina to a long sleeve and slacks na tunay namang bumagay sa kanya. Kahit ang sungit-sungit at di niya siya na maintindihan, gwapong-gwapo pa rin ang binata sa paningin niya. Napangiti siya sa sarili. Mukhang sa sitwasyon nila ay lalalim ang paningin at pagkakrush siya dito. I wonder what's on your mind right now. Are you making fun of me? Saad ni Clyden halatang may pagkainis. Agad nagising ang dalaga mula sa pagmumuni-muni. Sabalit di mapigilang mapangiti dahil sa di maipintang mukha ng binata. Naaliw ang dalaga sa gwapong binata at kiniling pa ang ulo para pagmasan itong lalo. Samantala, tumaas ang kilay ni Clyden mula sa pagkakalukot ng mukha. He's wondering anong nasa isip ng dalaga at nakangiting nakatingin sa kanya despite sa nakikita nitong mood niya. Is she up to something? And hell, she's so gorgeous. Manganinganing daklotin niya to sa hapag kanina at ibulsa para di makita ng mga kaibigan niya. But this girl is so smart. Di niya lubos maisip kung paano nito kinicarry ang kasungitan niya down to those clingy girls around flirting with him. She is a keeper. Despite those intimate circumstances that had happened between them, she sticks to the agreement to never let anyone know about their marriage. What's on your mind? Nahawa na rin si Clyden sa pagkakangiti nito. Gustong-gusto niyang lapitan ang dalaga at pagkahalikan, ngunit pinili niyang pagmasdan ito habang nakangiti. Umiling-iling yon but a smile stays in her eyes. I wanna know. Sad pa niya at nagpalatak ang dalaga ng tawa. Huwag mo nang alamin, baka masira ang gabi mo. Anyway, why are you here? I guess nasa pool na mga kasama mo? Ang dalagang binaliwala ang curiosity ng binata sa iniisip niya. Kumilos din to mula sa pagkakatayo at lumapit sa pintuan. Lihim pa sa Shaina na pasinghot na malanghapan nakaka-addict na fresh na amoy ng binata. They're used to it. After all, I have important to attend to. Saad ni Clyden na nagpakibit ang dalaga. Kaya pala ganyan ang gayak niya. Siguro may midnight meeting. Ah, okay. Ingat ka sa pagdadrive. See you tomorrow. Saad niya rito habang pinipihit ang pintuan para buksan. I told them I need to attend to my wife. Tama ba ang narinig niya? Or nag-hallucinate lang siya? Tumigil ang kamay ni Shaina sa pagbukas ng pinto. Pati yata tibok ng puso'y tumigil dahil sa narinig. Naparanok siya. Di mawari kung ngingiti o tatawa. Coming from this man. Oh, he must be joking. I said I need to attend to my wife. Pag-uulit ni Clyden na makitang wala man lang reaksyon mula sa kanya. Hinarap ni Shaina ang binata at wala sa sarili. Nagpalatak siya ng tawa. Why are you laughing? Nakakunot na ang tanong ni Clyden. Did I hear you telling about your wife? Yes, I just said it. Saad ni Clyden na may pagkainis. Sa lahat ng ayaw niya yung ginagawang katatawanan ng sinasabi niya. Why so sudden? Si Shaina pero nakibit yon. Well, I don't know. I just feel like it. Saad nito na parang di rin makapaniwala sa sinasabi nito.
Well, aminin man natin o hindi, but we have this strong connection every time we are close to each other, am I right? Wika ni Clyde at halos tumaas lahat sa mukha ni Shaina ang dugo. Bigla siyang pinamulahan ng mukha. Buti na lang gabi at kahit may ilaw sa kinaroroonan, hindi aninag ang pamumula nito. Lalo na maisip ang ilang pagkakataon na bigla-bigla may nangyari sa kanilang dalawa, despite sa coolness at pagkairita ng binata sa kanya. Maya-maya ay namalayan na lang ni Shaina, hawak-hawak ng binatang kanyang kamay habang ginigiya siya paakyat sa rooftop. San mo ko dadalhin? Maktol niya rito at kinakabahan at the same time, baka kasi pinagtitripa na naman siya ni Clyden at kung ano na naman ang mangyari sa kanya. Just wait and see. Saad nito habang paakyat sila sa hagdan. Wala ka namang balak ihulog ako mula sa taas ha? Saad ni Shaina dito. Para siyang baliw na kung ano-ano ang iniisip. Baka kasi gusto agad nitong makawala sa kasal nila. Papatay na lang siya sa pamamagitan ng paghulog sa kanya sa taas at sasabihin na aksidente nga ang nangyari. To hell with your creepy mind. Nakatawa ang saad ni Clyden sa sinabi niya. Pagdating sa rooftop ay namangha si Shaina. Mula kasi sa kinaroroonan niya, kitang-kita niya ang kabuuan ng lugar na yon with matching kumikislap na mga ilaw. Tuwang-tuwa siya sa nakikita niya, ngunit kapansin-pansin din sa kanyang paningin ang nakasetup na table sa may bandang gitna. Ngunit sa katuwaan lumapit siya sa pinaka-view deck ng roof at pinagsawang mata sa mga nakikita. Maya-maya biglang nag-on ang stereo at sumahim papawid ang intro ng favorite song niyang Beautiful in White. Bigla siyang kinilig at sumabay na magsimula ang kanta. You like it? Mula sa likuran niya nagsalita si Clyden. Napitlag pa siya dahil nakalimutan niyang naroon din pala ang binata. Na-carried away siya sa view na kanyang nakikita. Yeah, ang ganda naman dito. Hindi talaga na siya na may tagong katuwaan. You're more beautiful in that white dress, of course. Saad ni Clyden at napangisi siya. Parang sumakto rin kasi ang linya nito sa kanta. Care for a dance? Saad pa nito at nanlalaki ang kanyang mata. Are you serious? Saad ni Shaina. Di makapaniwala pero tinaas ng binata ang kamay para kunin ang kanyang kamay. This is ridiculous. Ang dalaga habang nakahawak siya sa balikat nito. I know, just dance with me. Saad ni Clyden lalo pang hinapit ang dalaga sa bewang. Nagmukha na tuloy silang magkayakap habang nagsasayaw. Sa tangkad nito ang ulo niya nakalevel lang sa may dibdib ng binata. At sa lapit niya sa katawan nito mukhang mas malakas pa ang tibok ng puso nito kaysa sa kanta mula sa stereo. Is he alright? Saad niya sa isip. Ba't parang iba ang kinikilos nito? Maya-may nag-stop ang music ngunit parang wala silang balak pareho na tanggalin ang pagkakaya po sa isa't isa. Clyden hugged her tight and she hugged him tighter too. Tama nga ito. When their skin got crushed with each other, parang magnet ang mga to, kusang dumirikit sa isa't isa. Since kumain na sila kanina, light meal lang ang nakanda sa mesa. Nagsalin din to ng wine at iniabot sa kanya isang baso. Nag-alangan pa sa Shainang kunin yon dahil hindi talaga siya umiinom ng kahit anong klase ng alcohol. Just a sip. Nandito naman ako just in case. Saad ni Clyden. Bahala ka, I'm not used to it. Ang dalaga at tumangutango lamang yon. Tell me about yourself. Saad ni Clyden kay Shaina maya-maya. Napatigil ang dalaga mula sa pagsubo ng prutas na kinakain niya. I wanna know you better. Saad pa nito at di niya mapigilang mapatawa. Almost 1 year na silang mag-asawa pero ngayon lang to nagka-interes na malaman ang whereabouts niya. Anong gusto mong malaman? Kahit ano, your family, where are you from, and everything about you. Saad ni Clyden at napahugot sa Shaina ng medyo malalim na hininga bago sumagot sa mga katanungan nito. I live by myself since college. My parents both died in a car accident 5 years ago. I'm an only child, so as of now, I do not have that so-called family. I was born in Ilocos and my parents sent me in Manila for my degree but unfortunately, the Lord got them back so early. Losing them was the darkest days of my life but I need to move on. Wala na akong aasahan by then kaya't I strive hard para makatapos sa pag-aaral. I'm all alone, kaya't ang tinatak ko sa isip ko walang ibang makakatulong sa akin kundi ako lang. After graduation, naghanap agad ako ng trabaho and thanks God, nakapasok naman. Simple lang ang pangarap ko to get a job where I can feed myself and live with a comfortable home. Bonus na lang ang makapag-travel sa iba't ibang lugar because of my work at yun ang palagi kong pinagpapasalamat sa Panginoon araw-araw. That's all. I don't have that kind of life na very interesting. Mahabang pagkukwento ni Shaina.
Medyo bumigat ng konti ang kanyang dibdib sa pagkaalala sa mga namayapang magulang. "How did you meet my sister?" tanong ni Clyden. He felt sorry about her loss of parents and all the hardships that she's been through, pero di niya alam paano niya ibibigay ang comfort dito. He felt her pain, but she's so strong, na hindi mo mamalayang meron siyang ganon base sa pananalita and everything. "Ah, si Nicole? We met in the school organization. Pareho kami ng club na sanalihan. We both love to attend and organize outreach programs hanggang nakapalagayan kami ng loob at naging mag-best friend. She's the only friend I have ever since. Ang bait-bait niyang tao, hindi lang sa akin but to all, lalo na sa mga needy. She's very humble. Di nga namin nahalata that she's rich, kaya para di kami nawawalan ng sponsor sa programs." Saad ni Shaina, napakasaya, habang inaalala ang matalik na kaibigan. Ngunit biglang nalungkot na maalalang galit to sa kanya at di pa siya kinakausap, hanggang nabalitaan niyang nasa Australia na pala. "Pero galit siya sa akin, di ko man lang siya nakausap bago siya umalis patungo Australia." Ang dalagang nalulumbay sa pagkasira ng pagkakaibigan nila ni Nicole. Halos magkapatid na ang turingan nilang dalawa. Nagkakaunawaan sa lahat ng bagay, pero bakit ayaw siyang pakinggan ito? "Did you plan to sleep with me that night?" "Huh? Of course not. Hindi ko nga alam na nag-exist ka by that time. Although I know na kapatid ka ni Nicole, pero pagkakaalam ko, nasa ibang bansa ka at madalang ka umuwi sa Pinas. Ba't ka nandun sa room at nagkatabi tayo sa pagtulog?" "Hindi ko nga rin alam eh. All I know is magulong katabi sa pagtulog si Nicole, so I sneak into your room. Napainom din ako noon ng alak kahit nung nakita ko, nakabukas yung room, pumasok ako. At doon humiga since pagkakaalam ko nga wala ka. Sobrang gulat ko nga nandun ka at nagtitili si Nicole. Ba't di ka nag-explain or umayaw when my parents decided na we get into marriage?" Nakakatakot ang daddy mo. Tsaka galit na galit kayong lahat sa akin. Paano ko mag-i-explain?" Wika ni Shaina na halos nakikinita pa ang mukha ng mga to towards her before. Napangiti na mapait si Clyden. Naalala niya kung gaano pa siya kinasusuklaman ng dalaga nung pilit silang ipakasal sa isa't isa. Kulang na lang tadtarin niya ito at pakain sa kanilang aso. God knows he hated her since that day. "Did you regret the day na makasal ka sa akin?" "Yeah, kasi hindi ko malang na-explain yung side ko at sabihin na hindi kailangan ng ganon kasi wala namang nangyari. Tuloy, you have suffered a lot and I'm so sorry about that." Ang dalaga ay binaba ang paningin. Alam niya paano to nahirapan at naiintindihan kung bakit ganun ang behavior nito towards her. "Hayaan mo, pagkatapos ng 3 taon, I will help para mas mapadali ang annulment natin." "Hey, you've gone too far. Why don't we enjoy this night? I arranged this for you. I heard you never dated someone else before?" Pagkat ni Clyden sa sinasabi ni Shaina. Of course, gustong-gusto niya yung idea na mapawalang bisang kasal nila kahit noon pa. But that was before. Sa ngayon at sa sunod na araw, baka pag-isipan niya muna ng 100 times. Sa mga pagkakataong to, mas gusto niya yung ideyang nandyan lang sa tabi ang asawa, nakikita or nahahalikan bigla kung di niya makontrol ang sarili. That's true. Nakakahiyaman pero totoo. Natawa si Shaina sa sarili. Sa totoo lang, di pa talaga niya naranasan na makipag-date sa tanang buhay niya. Marami na namang gustong i-date siya, kaya lang wala rin talaga sa vocabulary niya before. Well, consider this as your first. With your husband, of course. Saad ni Clyden at napangiti na lamang sa Shaina. Thank you. Sinserong pahayag ni Shaina dito. Gusto sana din niyang tumayo para yakapin to pero pinigil niya ang sarili. Good morning, sleepyheads. Isang nakangiting Clyden Villacorda ang namulatan ni Shaina pagkagising. Medyo mabigat pa ang talukap ng kanyang mata sapagkat gusto pa niyang matulog ngunit biglang nagising ang kanyang sistema pagkakita sa asawa. Agad niyang tinaas ang kumot para itago ang katawan. No need to hide it, babe. It's already in my mind. Tura nitong tawang-tawa sa kanyang reaksyon. Agad pinamulahan ang mukha si Shaina kaya't dali-dali tinaklukbong ang kumot sa mukha. Naalala niya ang kaganapan kagabi and how they ended up in this room last night. Lalong tumawa na malakas si Clyden at dahan-dahan tinanggal ang kumot sa kanyang mukha. Nagsasayaw sa tuwa ang mata nito na magkasalubong kanilang paningin, samantalang na-freeze ang buong katawan ni Shaina at di malaman ang gagawin. Clyden kissed her in the forehead bago hinawakan ang mukha niya. Pinagsalubong kanilang mata na halos isang dangkal lamang pagitan. Shaina stared back and to her surprise, Clyden sealed his lips to her. Napaigtad siya mula sa pagkakahiga nang pinong kagatin nito ang kanyang labi.
Napangiti pa to sa kanyang reaksyon, kaya't lalong pinaglaruan ng kanyang labi. Clyde didn't just want to awake Shaina from being frozen. Nabigla yata sa ayos nila pagkagising at hiyang-hiya nang ma-realize na nakaboyangyang ang sarili habang nakatitig siya dito. He just wanted to loosen up whatever na nafe-feel nito inside. That's why he makes fun of her biting her lips, kaso siya yatang nahulog sa sariling patibong. Biglang nag-init ang buong katawan sa ginawa hanggang sa di niya na kontroladong sarili. Tinanggalan na kabalot na kumot sa katawan nito and pressed his own to Shaina. Ang init ng katawan ng asawa, kaya lalong nagliyab ang kanyang pakiramdam. He kissed her to the max na halos kapwa na walan ng hininga, then touched her like he never touched anyone before. He wanted her so badly and wanted her over and over again. Di makapaniwala sa Shaina habang nakatitig sa asawang nakayakap sa kanya habang natutulog. First time in their history na magising siya sa umagang katabi to habang prenteng nakayapos sa kanya. Ito na lang din ang unang pagkakataon na malaya niyang pinagmamasdan ang mukha nito sa malapitan. Kahit nakapikit to, di pa rin niya maiwasang mapahanga sa labis na kagapuhan. Mula sa makakapal na kilay na talaga namang perfect ang pagkakauhit. Sa mga pilikmata nitong mapapahanga ka sa labis na kagapuhan. Mula sa makakapal na kilay. Ilong na sobrang bumagay sa hugis mukha ang pagkatangos. Ang makinis na pisngi lalong-lalo na ang manipis at mamula-mulang labi. Clyde and got it all, a true definition of every girl's man of my dreams. Gusto niyang hawakan ang mukha nito at taplosin ng paulit-ulit ang buhok na palagi naka-brush up, pero mas piniling pagmasdan na lang ito at baka magising mula sa kanyang paggalaw. Did I pass your standards? Mula sa pagkakapikit, biglang nagsalita ang lalaki. Agad namang pinamulahan sa Shaina. Gising na pala to, ngunit tiniyaan lang siyang pagmasdan niya ito ng up to sawa.